Magandang araw mga kaibigan. Bago tayo magsimula sa ating paglalakbay sa aning lugar sa Pilipinas na kilala sa kanilang mga kababalaghan, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito upang maging kaalam ng bawat isa. Tara na, tuklasin natin ang mga bumabalot sa ating bansa. Una, Balete Drive, Quezon City. Ang Balete Drive ay isang kilalang kalsada sa Quezon City na nababalot ng mga kwento ng kababalagan. Pinakatanyag dito ang White Lady na sinasabi nagpapakita sa madaraang motorista tuwing gabi. Ayon sa may salaysay, ang White Lady ay kaluluwa ng isang babaeng nasawi sa isang aksidente sa kalsadang ito noong dekada 50. Maraming tsuper ng taxi nag-uulat na may sumasakay na babaeng nakaputi na biglang lamang nawawala bago makarating sa kanilang destinasyon. Dahil dito, naging bantog ang Balete Drive bilang isa sa pinaka nakakatakot na lugar sa Pilipinas. Ang pangalawa, Diplomat Hotel ng Baguio City. Matatagpuan sa tuktok ng Dominican Hill sa Baguio City, ang Diplomat Hotel ay dating seminaryo bago ito naging isang hotel. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ginamit itong kanlungan ng mga pari at madre. Ngunit marami sa kanila ang pinastang ng mga sundalong Hapones. Dahil sa madugong kasaysayan, maraming ulat na nagpapakita ng mga multo dito. Ang mga pari at madring pugot ang ulo. Bagamat abandonado na ang gusali, patuloy pa rin itong dinarayo at naghahanap ng mga kakaibang karanasan. Pangatlo, Clark Air Base Hospital sa Pampanga. Ang Clark Air Base Hospital ay tinayo noong panahon ng mga Amerikano at nagsilbing pangunahing ospital para sa mga sundalo. Sa panahon ng Vietnam War, maraming sugat ang sundalong dinala rito at marami rin ang namatay. Dahil dito, itinuturing ito pinaka nakakatakot na lugar sa Pilipinas. Maraming paranormal investigator na nagtungo rito at nakaranas ng iba't ibang kakaibang pangyayari tulad ng mga hindi maipaliwanag at tunog at pagpapakita ng mga multo. Pang-apat, Manila Film Center ng Pasay City. Ang Manila Film Center ay tinayo noong 1981 para sa isang Manila International Film Festival. Sa kasagsagan ng konstruksyon, naganap ang isang trahedya kung saan gumuho ang mga bahagi ng gusali at maraming manggagawa ang natabunan ng simento. Ayon sa mga ulat, hindi agad nailigtas sa mga biktima at ang iba ay nalibing na lamang kasama ng simento upang hindi maantala ang proyekto. Dahil dito, maraming ulat nagpapakita ng mga multo ng mga manggagawa at mga kakaibang tunog sa loob ng gusali. Ang lima, Fort Santiago Intramuros. Ang Fort Santiago ay isang makasaysayang kuta na itinayo noong panahon ng mga Kastila. Ginagamit ito bilang piitan at lugar ng pagpapahirap ng mga Pilipinong lumalaban sa kolonyal sa pamahalaan. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, maraming Pilipino at Amerikano ang kinulong at pinatay dito ng mga sundalong Hapones. Maraming ulat na nagpapakita ang mga kaluluwang hindi matahimik at mga kakaibang tunog sa loob ng kuta. Pang-anim, Bahay na Pula, San Ildefonso, Bulacan. Ang Bahay na Pula ay isang makasaysayang bahay na ginagamit ng sundalong Hapones bilang headquarters noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dito umano dinadala at pinahihirapan ang maraming kababaihang Pilipina na kilala bilang mga comfort women. Dahil sa madilim na kasaysayang ito, maraming ulat ng pagpapakita ng mga multo ng mga kababaihan at mga kakaibang tunog sa loob ng bahay. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at mag-comment para lalong ganahang gumawa ng mas marami pang content na kagaya nito.
Ngumiti ka rin kahit minsan, kahit ang ngipin ay kulang. Salamat. Paalam.